for this afternoon session, we will deal with understanding multitasking, the strategies for effective multitasking, techniques to improve multitasking, and then we'll go on with strategic planning, the steps in strategic planning process, and the URS strategic roadmap. Yes po, would like to take this opportunity para ma-discuss po sa inyo yung roadmap ng URS. Nandun po yan nakalagay yung malaking bulletin board po, malapit dun sa may lobby sa accounting. So yun po yung ating panuntunan kung ano po yung susundan nating direction hanggang 2031. And then we will also have group dynamics katulad ng ginawa natin earlier kay Ma'am Karen. Okay. So to start with, may I ask, ano pong masasabi ninyo dito sa picture or itong short video na narito? Huwag po kayong mag-alala, walang wrong answer sa araw na ito. Lahat po tayo ay tama. Tayo pong masusunod. May I ask po from the audience, ano pong masasabi ninyo dito? Ayan, di ba? Tapos parang very pandemic yung setup, no? Nagtatrabaho tayo, kausap natin si boss, merong nakaalabat dyan sa binti natin, nandyan pala si Bunso, nagpapakain pala tayo. So do you agree na kaya po talaga nating mag-multitasking? Talking through experience, ano po? Pwedeng-pwede. So, when you hear the word multitasking, ano po unang pumapasok sa isip ninyo? Simultaneous. Mas maraming ginagawa. Mahirap po ba? Madali? Mahirap, di ba? Sa totoo lang, mahirap po talaga mag-multitask. So the simplest definition ng multitasking is the ability to perform more than one task or activity at the same time. So yan po yung pinakamadaling definition or the simplest definition po ng ating multitasking. So ano po ba yung mga common na multitasking na ginagawa po natin sa office setup? Kayo po, pagdating nyo sa office, alam ko, nagsisimula yung araw nyo sa multitasking. Tama po ba? Anong unang ginagawa ninyo, sir, pagpasok nyo ng office? O, di ba? Hindi pa nag-on yung computer ni sir, may lumalapit na para magpa-receive. So, multitasking nga naman yon. Ano pa po yung mga common multitasking na ginagawa po natin sa office? O, ano po yun, Ma'am Rosette? Opo. Ayan. Ayan. Aha. Agardo, no, ma'am? Umaga pa lang. O kaya yung usual natin ginagawa, katulad ni sir, pagbukas niya ng computer, meron na agad magpapa-receive. Minsan, habang nagbabasa tayo ng email, nagko-coffee na tayo, di ba? Nag-check na tayo kung ano yung mga pumasok na kailangan nating gawin for the day. So, isa pang classic example po ng multitasking is scrolling our social media accounts while attending this seminar. Oh, kaway-kaway. Sino? Nakikinig yung kalahati ng isip niya, pero yung kalahati ng isip niya nagbabrowse ng kanyang social media account. O, totoo hindi? O, di ba? Truth na truth yan. So, naniniwala ba kayo na ang multitasking, is it a myth or a fact? Fact. Sabi nung iba, myth. Kasi in reality, the humans are not truly capable daw of performing two complex tasks simultaneously. Ang ginagawa natin is task switching, lalo na kung parehong complex yung ginagawa ninyo. Siguro kung simple plus complex, okay, multitasking, yung magkape ka habang nagbabasa ka ng email. Pero yung sumagot ka ng tawag ng inquiry at sumasagot ka pa ulit ng ibang inquiry sa email, pareho na hong complex yon. So you cannot do that at the same time. Ang totoo niyan, binibitawan mo yung isa para magawa mo yung isa. Diba po? So nagsuswitch din tayo ng ating focus. So for some people, yung multitasking, they feel more productive and effective. So as we go about po, tingnan natin kung yung multitasking is a myth
or a fact. Let's also see the impact of multitasking sa ating decision making, and let's try to analyze kung nakaka-stress ba siya o nakaka-happy sa totoong buhay. No po, kung nakakatulong po ba siya sa atin sa araw-araw nating task o pinahihirapan lang natin yung katawang lupa natin sa totoong buhay. Ano po, tingnan natin. So, syempre, meron pong benefits ang multitasking. When it's effectively managed, it can offer several benefits across various work environments. So, ito po yung mga potential advantages. Number one is increased productivity. Nakakapag-establish po tayo ng efficient time management kasi si multitasking, it could help individuals and the teams as well para mag-function efficiently by allowing them to complete more tasks within a given time frame. Tandaan po natin yung pag-multitasking, hindi lang natin yan ginagawa mag-isa. Pwedeng mag-multitask ang isang buong unit, ang buong opisina, di ba? Para yung ginagawa ni Sir Marlon, hindi ko na ginagawa, na later on, uulitin pa ni Ma'am Janelle. Diba? Yun ang kagandahan po ng multitasking. Simultaneous yung trabaho natin, iba-iba yung natatapos natin, na-accomplish natin sa isang upuan. And it can also reduce yung downtime. Walang downtime kasi alam natin kung ano yung specific na gagawin natin for the day. And then second benefit is the enhanced flexibility and adaptability. When we have the ability to quickly switch tasks, we are more adaptable to changing priorities and demands of the job. And it also allows you to handle multiple projects, di ba? Employees can manage multiple projects simultaneously, which is particularly beneficial para sa ating fast-paced environment or yung tinatawag nating demanding nating trabaho. And then, it could also improve our problem-solving skills. So, kapag ka-expose tayo sa various tasks, na-enhance yung cognitive skills natin or yung cognitive flexibility. So, pwede tayong mag-handle ng situation sa different angles, di ba? Po pwedeng yung atake ni Sir Marlon para sa particular job, iba. So, sa kanya, mas madali kung magka-canva siya. Para sa akin, mas madali kung magpa-PowerPoint lang ako. So either way, ang pwede naming gawin, hindi yung trabaho nung isa, hindi ko na uulitin. Yun basically siya. Tapos meron din tayong better resource utilization. Paano ba? Paano magiging paano natin mayu-utilize yung resources natin? Multitasking can help to optimize yung ating workflow. Could help optimize our workflow by ensuring that resources and equipment as well as yung software and employee skills are utilized effectively. Nagkakaroon din tayo ng reduced resource waste by managing multiple tasks. So organizations can reduce yung waste nila in resources by avoiding unnecessary downtime and underutilization of assets. Nandyan din yung ating enhance learning and skills development. Siyempre, pag expose tayo sa variety of tasks, na-enhance natin yung learning and skills development. Kung dati PowerPoint lang alam natin gamitin, ngayon baka marunong na rin tayong mag-Canva, di ba? Through multitasking, marami tayong natututunan along the way. Bakit natin natututunan o bakit natin kailangang matutunan? Alin po dun sa dalawa, di ba? Kung requirement po ng trabaho, kahit anong mangyari, siguro kailangang matutunan natin yung isang proseso, ano? Tapos, through multitasking din, dahil required, natututo tayo, halimbawa mag-Canva, nakikipag-collab tayo dun sa team members natin. Kasi yung Canva, dahil real-time siya, pwede tayong sabay-sabay mag-edit, di ba? So, kung ako naka-assign sa part 1, baka si ma'am naka-assign sa part 2, mas mabilis talaga tayong matatapos. Tapos, dahil naka-expose ka sa various fields, nandyan yung opportunity mo para sa cross-training. Kasi nagkakaroon tayo ng broader understanding kung ano yung ginagawa ng ibang kasamahan natin. And then, we could also have improved collaboration. Katulad ng nabanggit ko earlier, pwede dyan yung team coordination. Tapos,
syempre, pag hindi naman sa pagyayabang, medyo gumaling ka na sa ganyang bagay, nai-increase yung iyong job satisfaction, 'di ba? Nakaka-proud na marunong kang mag-multitasking, hindi yung laging ikaw na lang yung tinutulungan. Mas maganda yata kung nakakatulong ka sa team, ikaw ay team player, hindi team patcher. Joke. Joke lang po. So, isa yon. And then, nagkakaroon po tayo ng competitive advantage. Bakit competitive advantage? Kasi nagiging agile tayo, di ba? Individuals or teams or units who can effectively multitask can respond more quickly to changes at saka yung customer needs. Di ba? Thereby, nagkakaroon tayo ng competitive edge. So, alam ko marami ditong naging produkto ng NBC 48. Excuse me. NBC. So kung nagkaroon kayo ng learnings from your previous job, during your interviews, kayang-kaya mong ipagmayabang yun at mabavouch yun kapag ka nag-background check sa mga naging boss ninyo. Kasi kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon talaga ng background check during our interview and binavalidate po yung mga sagot natin sa mga ibang na-interview po, lalo kung mga kasamahan natin sa tram. Tumatawa si Sir Ryan, totoo, di ba? Okay. Tapos, nagkakaroon din tayo ng innovation, syempre, kasi nagkakaroon tayo ng maraming techniques kung paano natin ma-accomplish yung task at hand. And then, another benefit of multitasking is cost savings. Na-complete natin yung task efficiently, makakatipid po yung university. Imagine kung nagpapagawa lang sa atin ng simpleng endorsement. Pagkabasa ni boss, mali yung spelling, mali yung punctuation, nag-print ka na, mamaya may correction, mag-print ka naman. Di sayang din naman po yung resources. Kaya very important po na maging very careful tayo sa ginagawa natin. And then, we can also reduce yung staffing needs. So, imbis na dalawa pa kayo sa office, when in fact, kayang-kaya namang gawin talaga ng isang staff lang yon. So, yun ang isang benefit ng multitasking. And then, nagkakaroon tayo ng enhanced customer satisfaction. Siyempre, kaya nating i-handle yung multiple inquiries sa halimbawa ng customer. Halimbawa, di ba, nasa ARTA natin, nakalagay dyan kung ilang minutes lang dapat tayo mag-serve sa customer. May I ask, meron ako nakikitang taga-registrar, si Miss Marisuk. Halimbawa, kung hindi sanay si Miss Marisuk mag-multitask, di ba dalawa na yung gamit natin, yung OLESAP at saka yung Pinnacle. Alam nga namang mayat-maya si Sir, si Marisuk, hindi marunong mag-Pinnacle kasi hindi siya nag-attend ng training. Mayat-maya, baka kalabitin niya yung kasama niya sa office. Yung estudyante, hindi mo masagot. Di ba hindi ganun yon? So, napakaganda po na natutunan natin na makapag-multitask tayo. Mas convenient at mas happy po yung customers natin. Lalo na kung na-reduce pa natin yung downtime na pag-serve sa kanya. Hindi maya nakaganon ka, paano na nga ba to? Nasaan yung save nito? Nasaan yung back nito? Nasaan yung edit nito? Hindi ka na maka-move on. Pati tuloy yung kasama mo, hindi na naka-move on sa trabaho. Yung pila, andun na po sa kabilang building. O, di ba? So, hindi nakaka-happy yon. Nakaka-stress din yon on your part. Pagtingin mo, stress na. Naka-X pa yung pila. Paano kung uuwi na 5:00? Hindi mo pwedeng paalisin yan dahil nakapila na siya dyan bago pa mag-5, di ba? So, yun yung mga magiging consequences po. So, yun naman din ang advantages pag magaling po tayo mag-multitask. So, kung maraming pros ang multitasking, meron din yan malamang drawbacks. Lalo na, iba-iba yung pag-take natin sa multitasking. Iba-iba yung effect. Kumbaga, depende sa tao, how they take it and how they handle it. So kung meron tayong advantages kanina, meron din po tayong drawbacks of multitasking. Kung kanina efficient and effective, para sa iba nakaka-reduce siya ng efficiency. So paano siya nakaka-reduce ng efficiency? Kasi affected yung buong araw niya, affected yung performance niya. Kapag gano'n, nagkakaroon siya ng maraming error, marami siyang mistake sa trabaho niya. Pwede ring maka-increase ng stress yan. Siyempre, pag nakita mo mali-mali na yung ginagawa mo, nai-stress ka na, tumataas yung anxiety level mo. Tapos, pag nagkaganon, siyempre, less productive ka na. Mas konti na yung nasa-serve mong clients. Di ba? Tapos,
medyo irritable ka na. Idagdag mo pa yan, wala ka ng focus. Kasi yung isip mo, hindi na naandon sa trabaho mo. Ang iniisip mo na, paano ko ba matatapos lahat ito? Eh, kung itong isang customer na kaharap ko, hindi ko masagot-sagot yung tanong niya, how much more yung kasunod niya sa pila? So, that is one of the disadvantages of multitasking. So, wala ka na ring focus. At the same time, it could cause memory problems, di ba? Kung minsan nakakalimutan mo na rin ano yung naka-prioritize na gawin mo ngayon dahil nga na-stress ka na. Nagsimula pa lang yung araw mo, wala ka na sa align, wala ka na sa focus. So hirap na hirap ka na ngayon mag-move on doon sa mga succeeding task mo pa na nakapila. So kung minsan it causes memory problems, hindi biro-biro kung minsan nakaka-Brenda. Alam niyo po yung Brenda? Opo, ma'am, brain damage, 'di ba? Pagkausap mo 'yan parang wala sa sarili, tulalay. Hindi rin po siya healthy. Kasi sabi diyan sa dulo, multitasking can be fatal in the long run. Imagine kung pumapasok ka araw-araw, stress ka na. Iniisip mo pa lang, nasa biyahe ka pa lang, ano ba naman 'yan? Hindi ko natapos kahapon. Paano ko sisimulan yung nakalinya ngayon kung yung kahapon ko hindi ko natapos? 'Di ba? So, it could also be hazardous to your overall health dahil nga dun sa stress and anxiety na binibigay po sa akin. So, ano po 'yan? Hindi maiiwasan, magmu-multitasking pa rin po tayo, 'di ba? Kung ganito yung nakikita ninyong drone, marami rin naman po siyang advantages, 'di ba? So siguro ang maa-advise ko po pagka mas maganda na meron kang calendar of activities. Diba? Later on, titingnan natin kung paano natin pwedeng i-prioritize yung mga trabaho natin para mabawasan yung stress and anxiety natin while doing multitasking. Ngayon, kung gusto po natin mag-multitask, meron namang strategies for effective multitasking. So, unang-una, yan nga po yung sinasabi ko kanina. Mag-prioritize po tayo ng task. Familiar po ba kayo sa Eisenhower matrix? Siguro narinig nyo na po ito, di ba? Meron tayong 4 na quadrants, di ba? Yung urgent and important, not urgent but important. By the way, yun yung mga pwede nyong planuhin. Pero pag nasa quadrant 1 ka, which is urgent and important, ibig sabihin kailangan mo nang gawin yan, as in now na. Tapos, meron din tayong third quadrant, yung urgent siya pero hindi importante. Pwede nyo pong i-delegate yan. Pwede po kayong tulungan ni boss para i-delegate po yung trabaho na yan. Tapos sa quadrant 4, parang ito yung pinakamasaya sa lahat, no? Eliminate. Not urgent and not important. May ganun bang trabaho? Not urgent and not important. So pwede mo lang siyang i-eliminate. Ang nakikita kong pasok dyan, alam mo yung mga ginagawa natin na duplication ng trabaho? Yan. Siguro dahil yun yung mga trabaho na matatawag nating nasa comfort zone tayo. And since duplication na lang yan, maybe we can do away with it. Kasi kumakain din siya ng oras. Although kung minsan, aminin, nakaka-happy siyang gawin. Kahit na hindi siya urgent at hindi rin po siya important. Diba? Okay. So sa pagpa-prioritize ng task, ayan nga yung kay Eisenhower matrix. By the way, ang gumawa po niyang matrix na yan ay dating president ng United States, si former President Dwight Eisenhower. Kasi could you imagine nga naman kung gaano ka-busy ang schedule ng isang presidente. Kaya niya naisip gumawa niyan para malaman niya saan niya ba i-google yung maghapon niya. Diba? Kaya nag-craft siya ng ganyang matrix. Habang yung matrix na yan could help us to assess or mag-prioritize ng task, nandun pa rin yung burden para i-evaluate natin aling task yung papasok sa quadrants 1, 2, 3, and 4. Diba? Kung gusto po natin siyang gamitin, halimbawa, ngayong araw na to, pagpasok mo, meron kang 10 task nasa post-it mo or nasa notebook mo. May 10 kang gagawin ngayong araw na ito. Or ngayong week na to. So alin yung pwede mong gawin na
dapat ngayon na kaagad kasi it's urgent and important. Halimbawa, ang due date niya mamaya. O kaya baka ang due date niyan kahapon pa. O palagay ko urgent and important. Kailangan mo nang unahin talaga yon. Na-receive nyo po ngayon pero kahapon pa pala yung deadline. So siguro we must treat it with utmost tawag mo dito, with utmost priority. Yan talaga yung unahin natin gawin. Lalo na kung ang humihingi niya, national agency, hinihingi ni DBM, hinihingi ni CHED, ang katumbas budget pala natin. Abay, unahin po natin yan, di ba? So para matulungan tayo, para mag-identify ng trabaho natin. Ang hirap kasi baka mamaya lahat ng trabaho nyo nasa quadrant 1. Lahat urgent, yung totoo ngayong araw na to, i-analyze natin. Baka naman kasing pwede siya sa plan. Baka naman next week pa yan. So, ilagay natin siya sa quadrant 2. Pero, be careful ha. Baka ngayong araw na to, nasa quadrant 2 siya. Magulat ka na ng pagpasok mo sa Lunes, quadrant 1 na naman. So, lahat ng backlog mo dun sa quadrant 2, lumipat na naman sa 1. So, tataas na naman yung stress levels mo. Kaya napaka-importante po na ma-identify natin yung ating mga gagawin according to their, kung gaano siya ka-important at saka gaano siya ka-urgent. So, una yung tingnan dyan. Para makapag-decide kayo kung saan quadrant siya pupunta, i-consider natin yung deadlines, di ba? Unang-una, kung sabi ko nga, urgent yan ngayong araw na to or kahapon pa yung due date niyan, unahin nyo na po yan. And huwag kayong umuwi nang hindi nyo pa siya natatapos. Yung naka-due next week, sige, ilagay mo muna sa quadrant 2. Kasi pwede mo pa yan paghandaan, di ba? Pwede pa siyang planuhin. Tapos, i-evaluate nyo rin yung urgency. O, ito nangyayari to sa totoong buhay. Lumapit sa akin si Ma'am Janelle. Sabi niya, Ma'am, urgent na po yan. Kailangan na yan. Pero yung totoo, file copy niya lang yun. Di ba? Hahagarduhin pa ako. Tanungin ninyo, lalo na kung marami kayong hawak ngayon na gagawin, hindi naman po masama. Tanungin nyo siya, Ma'am, urgent po ba? Kasi yung nakapila ko, ipapasa ko po ito sa DBM, ipapasa ko po ito sa CHED. O, edi sasabihin niya, hindi, file copy lang yan for future reference. Ay siya, doon ka muna sa plan, ha? Huwag ka muna dito sa do. So, yun yung pwede po natin gawin. Tapos, bilangin nyo yung task na nakita nyo na kung kailan yung deadline, yung totoong urgency niya, bilangin nyo yung task at hand kasi pwede nyo yung himay-himayin later on. Kung hindi nyo talaga kayang gawin ngayong araw na to, you can ask for assistance. Kaya nga collaboration yung opisina natin di ba? Di naman one-man team yan. Nandyan si Sir Ryan, nandyan si Ma'am Iya, nandyan si Ma'am Rabel na pwede kong hingian ng tulong. Ganon din po kayo sa office nyo. Huwag niyo pong akuin lahat kung pwede namang collaboration yan sa loob ng opisina ninyo. Ito po. Tapos, ayun na, mag-prioritize na kayo according to the evaluation na ginawa po natin kanina. Tapos yung mga hindi naman ganun ka-urgent at hindi naman ganun ka-importante na palagay ko walang ganun nga, sabi ko wala tayong i-eliminate kundi yung mga redundant na. Kasi kung minsan, na-encounter ko, meron akong ganitong monitoring. Tapos, hihingi si OPA kamukha ng monitoring ng ginagawa ko. Meron lang siyang additional or nawawalang halimbawang columns. Tapos, pareho lang yung minomonitor natin. So, ang pwede nyong gawin, imbis na gumawa ka na naman ng bagong template, mag-uulit ka na naman, ba't di ka na lang magdagdag ng columns? Diba? Para yung template mo, pwede mong gamitin sa report mo, sa opisina nyo, pwede din dun sa pinapasa natin sa kanila. Kasi ang dami pong forms na ganun. Umiikot sa atin sa university. Pag tinignan mo, kamukha lang to nito Ito rin yung datang kailangan nito. Dagdag ka na lang po ng columns. Tapos i-hide mo. Kung para sa kanya, hindi niya kailangan si column C at saka si column D, hide mo lang po. 'Di ba? At least isang beses na lang kayo gagawa. Hindi na po siya paulit-ulit yung trabaho. Another strategy po for effective multitasking is to set clear goals, 'di ba? Alamin nyo lang po, ano bang gusto nyong ma-achieve pag natapos ninyo 'yon. So, that way, mas madali po ang pagmumultitask sa inyo pag naiintindihan nyo po yung ginagawa ninyo. And then, use tools. Itong Google Workspace, sa totoo lang,
ako honestly speaking, natutunan ko lang po yan gamitin nung pandemic, pero napakatagal na niyan. Nakikita ko na siya sa email, wampak eh. Kasi hindi ko siya alam gamitin eh, 'di ba? Ngayon nung nag-pandemic napilitan tayong aralin 'yan. Ngayon po ba ginagamit niyo pa rin, nayu-utilize niyo? Ang laki pala ng silbi 'no, ta's no'n wala lang, hindi natin pinapansin dati, o 'di ba? Make use of Google Workspace. Ang nakikita ko lang na ano niyan, na disadvantage niyan pagka walang internet. Kung pare-pareho tayong nag-e-edit sa, um, Google, 'pag wala ng internet, o pare-pareho tayong nganganga. Sabay-sabay din tayong nganganga. Pero marami ng paraan. Puwede ka naman mag-data kasi hindi naman maghapong mawawalan, 'di ba? O kaya yung downtime mo, multitask tayo dahil wala tayong internet ngayon, mag-data gathering tayo kasi kulang talaga yung panlagay natin. So yung mga gano'n lang po, isip lang tayo ng strategies on how we can utilize our time. Tapos sa paggagamit naman niyang tools, hindi naman kailangang gumamit kayo ng mga sophisticated na apps, yung mga maganda lang pakinggan, Kanban, ano pa, yung pang-edit ng pictures. Wag na po kayong magmagaling kasi hindi niyo naman alam gamitin 'yan. Diyan lang kayo kung saan yung alam niyong gamitin, i-utilize po natin. Pero wag din po nating kalimutan na ano, there is more in learning. Parang every day is a learning experience. Kung hindi tayo marunong mag-Canva, we can seek help dun sa mga kasamahan natin, 'di ba? Imbes na nakatali tayo sa Google Slides o kaya sa PowerPoint, sa Canva kasi 'di ba ang dami ng available na designs. Dr. Joyce, baka naman gusto daw nila ng training. Puwedeng-puwede po. Opo. Sa RDEP dati bago kami naghiwa-hiwalay, ma-share ko lang din, kasi pandemic times pa no'n, eh. So, hindi po talaga kaming lahat marunong gumamit niyang Google Workspace na 'yan. Tapos 'di ba, yung Gmeet, yun yung ginagamit natin at saka Zoom. So, hindi po lahat marunong mag-host. So, noon sa RDEP ngayon, kung natatandaan ni Ma'am Ella, alam ko kasama pa siya doon, nagkaroon kami ng in-service training. Ano lang, kami lang sa RDEP, tapos ang speaker din namin, yung mga magagaling lang din sa RDEP. So, wala kaming expense, di ba? Nakatipid yung university para hindi laging tuwing may meeting, "Uy, ikaw ang host ha?" "Bakit?" "Eh, ikaw lang may alam eh." O di paano naman yung trabaho niyang natenga, aakuin ba natin? Hindi rin naman, 'di ba? Pagkatapos ng meeting, "Hoy, tapusin mo yung trabaho mo." So kaya ang ginawa namin nun, tinuruan namin para kung sino yung may pa-activity, siya yung magho-host, 'di ba? Tapos sabay-sabay din tayong gagamit sa workspace 'pag kinakailangan. So isa po yun sa puwedeng gawin natin sa mga units natin. Pero malay niyo naman si Dr. Joyce magpa-training. So invite niya po ulit tayo para mag-attend, o 'di ba? And then, yun nga, yung sabi ko, wag tayong gumamit ng sophisticated na mga apps kung alam naman nating hindi natin kayang gamitin accurately. Baka mamaya isang linggo ka na diyan, nakatulala ka sa computer mo, hindi mo pa alam gamitin. Maganda lang kasing pakinggan, "Uy, marunong ako mag-Adobe." Pero ang alam mo palang gawin lang dun, magbura ng blur sa mukha. Oh, 'di ba? Hindi mo naman talaga siya magamit. So, wag na lang 'yon, dun tayo sa alam natin at kayang-kaya natin. Unless magpa-training at matutunan natin, ano po? So, meron din naman kung merong strategies for effective multitasking, meron din tayong techniques to improve yung ating multitasking skills dahil nagmu-multitasking na nga tayo. So, nandyan po yung time blocking. Sa time blocking, mag-allocate lang po tayo ng specific time for a specific task, 'di ba? Parang binibigyan mo lang yung sarili mo ng deadline na dapat matapos ko 'to sa gantong oras. And then yung task batching. Merong mga task na hindi mo po talaga kayang tapusin in a day. So mag-allocate ka, batch by batch, pwedeng i-delegate yung iba, pwedeng magpatulong para mas mapadalito tayo. And then, we limit distractions para makakreate tayo ng focus environment na magmi-minimize ng interruptions. Ano po ba yung mga common distractions na na-e-encounter nyo sa office ninyo? Meron po ba? Marami yan. Sa araw-araw, hindi po mawawala yan. Di ba po? Ano po yung common na distraction? Si Sir Ryan. Sir Ryan, may share ka bang distraction? Ang lakas ng boses ano, engross na engross ka, nagko-construct ka ng
ng article, tapos biglang merong papasok doon. Magkukwento lang, wala. Chimmy lang, galing sa kabilang opisina. Ako naman ang nai-encounter ko na madalas na distraction, yung pagbubukas ng social media natin sa computer, di ba? Ibis na ang pakay ko lang, kunin yung sinend ni ma'am sa akin na file. Eh may nag-pop up na sale. Ay, napaklik ako ng link. Oh, nagtagal na tuloy ako sa paghahanap. Ano bang sale ngayon na sapatos? So, yung mga, napa-check out na pala yung ginawa, di ba? Imbis na kukunin mo yung article para idagdag dun sa ginagawa mo, so, naiba na yung ano mo, yung focus mo na naman. So, as much as possible, let's limit yung distractions na alam natin sa sarili nating nagpapabagal talaga po sa atin. So, final thoughts po, agree ba tayo o disagree on multitasking? Agree pa rin. Kasi hindi maiwasan, no? Araw-araw, ginagawa pa rin natin. So, for final thoughts on multitasking, while multitasking has its drawbacks, it may be very beneficial in a variety of job settings when used wisely. And multitasking can improve our productivity, adaptability, and efficiency, which can help organizations accomplish their objectives more successfully. And lastly, however, in order to make sure that multitasking is employed successfully and sustainably, it's critical to weigh these advantages against any potential disadvantages, such as decreased focus and high levels of stress and anxiety. So, okay po ba tayo? Buhay pa po ba tayo para sa multitasking natin? Okay, that ends my topic for my discussion for the first topic, which is multitasking. So I hope na nakapag-impart po ako sa inyo ng meaningful thoughts. And once again, good luck po sa ating pagmumultitask sa ating opisina. So our next topic po, ayan, ang next topic po natin is strategic planning. Pag naririnig mo yung strategic planning, parang nakaka-stress na kagad kasi ano ba? Anong paplanuin natin dito? Lalo na, meron po tayong group dynamics mamaya. So, makinig po tayong mabuti, no? So, strategic planning is a process in which the organization's leaders define their vision for the future and identify their organization's goals and objectives. So, this is an organization's process po to define its strategy or direction and making decisions on allocating funds or resources to attain yung kanyang mga sinet na strategic goals. So, hindi naman po big secret sa ating lahat na yung pondong pumapasok sa mga state universities and colleges ay maliit lang po talaga, and we have to do away with anong meron po tayo. Diba? Magaling lang po talaga yung ating mga campus directors kung minsan mag-strategize kung saan pa maghahanap ng additional funds. Madalas dyan, si CD, ang puhunan lagi dyan, face value. Punta kay Go, punta kay Mayor. O di ba? Nabubuhay yung campus ninyo sa pag-ganon-ganon lang. Face value lang ni CD. May building na. May 4-story building na. May binigay ng aircon. May sinagot ng ANECH. O, di ba? Ang galing ng mga CD natin pagdating sa pagpaplano at pag-execute ng kanilang planning. So, the role of strategic planning, we can map out our vision for the university's growth and how they are going to get there. Di ba? It also helps to clearly define the university's long-term objectives. Siyempre, pag may long-term objectives, paano ma-attain yan? Kailangan meron kang short-term goals. Papunta doon sa long-term objectives mo. And this in turn will give a clear sense of where the organization is going. Saan ka papunta, di ba? And also, you have to ensure that teams are working on projects that make more impact. Baka naman ang direksyon ni President ay papunta roon. Si campus director narito sa kaliwa. Daang matuwid ang gusto ni President. Anong ginagawa mo sa kaliwa? Si DVP, bakit nandiyan ka sa right? Dito po tayo. So yun po yung goal ng strategic planning para meron po tayong isang target na ina-attain nating lahat dito sa pababa, no? Yan po.
So meron po tayong, later on papakita ko naman po sa inyo yung strategic roadmap ng URS, tapos i-discuss natin in passing kung paano po nag-arrive sa ganong mission statement at saka yung mga goals and objectives na sinet po natin. So isa po yon sa gagawin nating activity later on. So before we move on, meron po tayong steps para sa strategic planning process. Pero bago tayo magsimula sa step natin sa strategic planning process, gusto ko lang po i-emphasize na yan yung structured methodology that will guide the organizations simula sa crafting ng vision up to its implementation. Siyempre, hindi pwedeng plano-plano, eme-eme lang. Dapat ini-implement din po natin yan. And of course, sa pag-i-implement po niyan or sa planning process pa lang, hindi po pwedeng one-man team lang. Siyempre, merong core team yan. Minsan, binubuo ng planning group, strategic planning group, o kaya pwede rin naman binubuo ng MANCOM or EXECOM. And then, usually, this team is responsible for gathering crucial information. Siyempre, hindi ka pwedeng mag-arrive kung wala ka munang environmental scanning na gagawin. And then, once na meron ka ng naset na management committee na mag-e-establish ng plans, so that's the time na magsimula pa lang tayo dito sa strategic planning process natin. So ano ba yung step 1? Assess your current strategy and environment. So before you define what you're going to do, ano yung gusto nating ma-attain, dapat yata i-define muna ng administration kung nasaan na muna tayo ngayon. Ano tayo? Nasaan ngayon ang URS? So we have to understand the external environment. Ano ba yung trends ngayon? Ano ba yung competitive landscape? So in the case of URS, kailangan ni President ng Army, di ba? Yung kanyang MANCOM or Management Planning Core Team. So ang ginamit ni President ay yung kanyang Vice Presidents and Campus Directors. So sila ngayon, yung magko-consider ng relevant data sa industry, syempre taking into consideration yung mga nasasakupan nila. And then yung stakeholders din natin, wag nating kalimutan, as well as yung specialization ng ating personnel, hindi lang ng faculty, ganun din po ng mga staff. Tapos, kailangan niya ring i-consider ano ba yung priority programs na dinefine ni CHED at saka ni NEDA. Meron ding priority industry si NEDA na gagawin nating guide, di ba? Kung ano yung mga programs na dapat nating i-offer. Tapos, pwede rin nating i-employ yung different strategic planning tools and analytical techniques para magawa po natin, makapag-strategize tayo. So, anong pwede nating gamitin? Pwede tayong gumamit ng scorecard. Pero ang widely used po ay yung SWOT analysis. Familiar naman po tayo kung ano yung SWOT analysis. Ano po? Strengths, weaknesses, opportunities, and threats. So pag sinabi nating strengths, saan ba magaling si URS? What are we good at? Saan magaling si URS? Magaling nga ba si URS? Strengths. Magaling naman, sabi ni Sir. Sige Sir, talaga bang nakakapag-produce tayo ng upright and competent graduates? Yes, kasi 'di ba meron nga tayong top notchers sa board exams 'di ba? Dito lang daw 'yun, sabi ni Sir. O 'di ba? Bukod doon, kung titingnan din natin, hindi rin naman tayo pahuhuli sa passing rate. Kung i-compare po ninyo yung national passing rate at saka URS passing rate, meron pong mga kurso na matataas naman po talaga yung passing rate natin. Mas mataas kaysa sa national passing rate. Meron din namang mababa. So siguro, isa yon sa weaknesses natin. 'Di ba? So, kailangan din nilang tingnan saan tayo mahina. Saan ba mahina si URS? Sa technology generation ba? O sa research ba? Sa extension ba? O baka naman sa implementation ng plans, mahina tayo. Or pwede ring people skills, mahina tayo na yon. Pero hindi ko sinasabing yun ang kahinaan natin Most likely. So gagawin nila yan pagka nagkaroon sila ng environmental scanning. So, nasan si ano? Wala si Ma'am Eden. 'Di ba ISO certified na tayo? Sa totoong buhay, naisa-puso po ba natin yung process sa ISO? 'Di ba? Baka naman na ISO lang tayo pagka malapit na yung audit. O, 'di ba, ningas kugon. Kilos-kilos kapag malapit na yung audit.
prepare na tayong documents pag malapit yung audit, baka nandun yung problema din natin. Pwede rin namang nagiging weakness natin yung dahil governed tayo ng COA rules and DBM rules. Narinig nyo na ba marami ng NACOA, di ba? Kaya tuloy, pagka meron silang gustong i-implement na activity, mag-iisip muna yan, naku, COA-able yata to, huwag na nating ituloy. So, isa yun sa hindrance kung bakit hindi tayo nagsasucceed sa isang aspeto. Pwedeng ganon, ano po? Or, dapat maging open tayo sa mga opportunities. Dapat vigilant tayo dyan, no? Pag may nakita tayong mga feasible na funding support, dapat mabilis tayo dyan. Kasi sa totoong buhay, hindi naman po kaya ng budget natin, yung nanggagaling sa GAA natin. Hirap na rin po tayong pagkasyahin kasi sa sweldo pa lang halos yon napupunta. So paano pa tayo mag-i-implement? Yung IGP po ba natin, yung mga income generating projects natin, is it enough para maging sustainable yung operation natin? So isa po yan sa pwede nating gawin, yung opportunities. Kumbaga, pag may nakita kayo, may nakita na nag-o-offer ng ganito, usually naman yan ang katapat lang proposal, project proposal. So ang classic example niyan, yung mga seasoned researchers natin, na karamihan po ay nag-retire na o magre-retire na. Marami po silang na-top na funding agencies na millions yung halaga. So ibig sabihin, ganun kaganda yung mga naging proposals nila. Tapos nagkaroon din tayo ng facilities through those proposals na hindi po talaga galing sa GAA natin or galing sa income ng university. So maging vigilant po tayo for opportunities. Kumbaga, we strike while the iron is hot, kumbaga, pag may nakita po. And then yung threats, kasi kailangan din yan, kailangan nilang maskan ano yung mga threats na maaring external in nature or within URS itself. Paano ba tayo nagiging vulnerable sa mga threats? And this also hinders our way to success. Pwede dyan cyber threat. Halimbawa, na-hack yung account ni URS Public Affairs, pati yung kanyang YT channel. Kita nyo kung ano-ano na yung mga pinopost doon. Hindi naman. So, isa yun sa example, sabi ni Ma'am Janelle. Isa yun sa example ng threat, di ba? Pwedeng cyber threats. Tapos, pwede rin naman na threat yung changing regulatory requirements. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi tayo well-versed, pumapasok dyan yung mga, dahil nga governed tayo ng COA and DBM rules and regulations, kung minsan nagiging threat, kasi kung hindi natin ma-execute ng tama, nagkakaroon tayo ng COA notices na kailangan nating sagutin na minsan nagdi-disqualify sa atin for a certain funding or project or support, no? So isa 'yon sa mga threat na kailangan nating i-consider. So yan po, yung SWOT analysis is one way where we can assess our current strategy. So sa second step naman po is to identify your company's goals and objectives. Bago tayo magbigin ng development ng our strategies, let's take into account our current position as mentioned kanina. So bago mo makita kung saan ka papunta, identify mo muna nasaan na ngayon. So doon tayo mag-draw out ng inspiration from our vision and mission statements. So kung i-identify, anyone po, alam po ba natin kung anong status natin ngayon sa SOC leveling? Anong SOC level po ba tayo? SOC level 3. Opo, kung mapapansin nyo, mamaya ipapakita ko, ang goal ng university by 2031 is to be level 5. So, ngayon, nasa SOC level 3 tayo. So, ilang steps na lang? 2 na lang. Madali lang ba? Di ba? Hindi. Ang bilis ng, hindi. Actually, yung pag-retain lang ng SOC level 3 natin, mahirap na in itself. Kasi yung ginagamit nilang instrument para i-assess po tayo, nag-iiba-iba siya. Kung ano yung alam natin noon, pinaghandaan natin, ganun yung preparations natin. Pagdating ngayon, iba na yung laman ng instrument. So maraming wala tayo dun sa instrument nila. So we have a long way to go para makarating tayo sa level 5 or we have a long way to go para ma-retain yung ating level 3 status. Ano po? Tapos,
Third step is to develop your strategic plan and determine performance matrix. Yung performance matrix, familiar naman po tayo sa mga QOs natin at saka work plans. Ano po? So alam natin yan. So yun po, dun pa lang, ginawa na ng URS yan. Nag-develop na tayo ng strategies natin, ng strategic plan natin, and to determine our performance matrix. Di ba yung ating MFO table, yun na po yung matrix natin. Paano natin gigradean yung sarili natin, di ba? Matanong ko lang po, lahat po ba tayo dito, tayo yung gumagawa ng QON work plan? Or kung bago man, kayo na po ba ang nagtutuloy ng QON work plan ng inyong offices? Sige po, wag po kayo mahiya. Okay lang po yan. Sabi ko nga, walang maling sagot ngayong hapon. Ginagawa po ba natin? Ginagawa naman po. Para po dun sa mga bago, na-establish na po yan nung mga pinalitan ninyo, kailangan nyo na lang pong aralin. So, meron na siyang QO, yun yung target nila for the year, hinimay po nila yan sa work plan. It could be done monthly, quarterly, semi-annually, or annually. And then, as we build our plans, nagawa na natin sa ating QON work plan, nakapag-SWOT analysis na rin tayo. Tapos na-identify natin yung yearly objectives, monthly, semi-annually, quarterly. Later on, itatranslate nyo po yan sa IPCR or OPCR or DPCR, di ba po? So, nandun sa MFO table, nandun kung paano ninyo ginradan yung opisina nyo. Nandun yung 5, 4, 3, 2, 1. Hindi po yan na pagdating ng gawaan ng OPCR, nakaganong ka lang. 5 ako dito. Si boss 4 dito. Si boss 1 din. Hindi po tayo tumitingalang ganun lang. Meron po tayong palakaan na sinusundan. Tandaan nyo po yan, dati ang hirap talagang mag-submit ng IPCR kasi hindi pa established. So salamat nung mag-ISO tayo, nagkaroon ng totoong panuntunan ng 5, 4, 3, 2, 1. Dati, ang alam lang namin, kung merong mga lumang tao ditong kasama ko, dati, ang 5 ay, ang 3, 100% met yung targets. So magpo-4 ka lang kung naging more than 20% met yung target. Ibig sabihin 120% na na-meet mo yung target. 121 pataas, tsaka ka palang magkakagrade ng 5. Pag nag-define ka ng mga objectives mo, hindi naman lahat applicable yung ganun na scale. Kaya nun, uso yung titingala ka lang. Kasi hindi mo talaga alam. O kaya, yung gagawin mong targets, dapat measurable nung sinet nila na 5, 4, 3, 2, 1. So maganda ngayon, yung matrix natin ay tailor-fit sa ating mga goals and targets na sinend. Okay? Next, implement and share your plan. Siyempre, pag naggawa kayo ng plano, i-implement nyo yan. At higit sa lahat, i-share ninyo yan down the line. So sa pinakataas ng umbrella, halimbawa nasa office kayo ng VP, hanggang sa pinakamababang staff sa loob ng division ninyo, dapat alam kung anong direksyon yung tinatahak nyo. Diba? Baka mamaya si VP nag-set ng ganon. Tapos si Marlon may sariling target sa IPCR niya. Niya. So yun yung titingnan. Kaya napaka-importante ng cascading. Tapos di ba ginagawa rin natin yan, annually meron tayong management plan, kung tawagin natin. Di ba? Kung minsan ginagawa nating year-ender yan, ginagawa nila sa December, kasabay na din yung parang small gatherings ng unit nila. Sa iba naman, ginagawa yan ng January. So during that time, nagpe-present ang lahat ng accomplishments nila for the information of everybody. And then later on, yung plans nila for the next period. And one more thing, bago natin i-implement and i-share nga pala, pag gumawa tayo ng plans, wag natin kakalimutan i-consider yung budget. Kasi doon pag minsan masyado tayong na-overwhelm sa paggawa ng plans, yung PPAs na sinasubmit po ninyo. Wow, ang ganda ng PPAs niya. Mamaya tanungin mo, saan po kayo kumuha ng budget para dyan? Diba? Bago po magsimula yung planning nyo na yon, nagbibigay na po si Ma'am Mian ng budget threshold. In the case of campus directors, saan po nakadepende ang budget ninyo?
Paano nyo po nalalaman na hanggang dun lang, yun yung threshold para po sa campus ninyo? Enrollees. Tama si ma'am. Kung ilan yung sinubmit ninyo kay Unifast, sasagutin ni Unifast kung ilan ang babayaran niya sa inyo. Pero hindi lahat, ma'am, no? According sa computation niya, di ba, nag-compute si Kainta na, o meron akong 5 million na pwedeng kolektahin. Pero pagdating kay Unifast, 3.5 lang po ang authorized na collection. So yun lang po yung pagkakasyahin ninyo. Remember, mag-budget po kayo ayon lang sa plano para hindi po kayo nasasawi. Kasi wala pong paghuhugutan ang university, sa totoo lang. Gustuin nyo man po ng magandang facility, gustuin nyo ng state-of-the-art computer lab sa loob ng campus ninyo. Pero ang budget lang po ninyo na babayaran ni Unifast ay 3.5. Magpapasweldo pa po kayo ng part-timers. May accreditation pa po kayo. Magpapakain po kayo ng bisita. So wala na pong pang state-of-the-art laboratory. Kaya ang pinakamaganda dyan, look for opportunities. Lapit tayo kay Mayor. Lapit tayo kay Gov. Lapit tayo kay Congressman. Uso rin po ang congressional insertions. Basta matatap lang po natin yung tamang tao. Yun po. And then the next, implement and share your plan. Okay, communication. And then, kapag nasa process of implementation na po tayo, we have to ensure that the actions outlined in the strategic plans are integrated into the daily operations of the organizations para lahat ng team members or team players alam kung ano po yung kanilang gagawin. At napaka-importante po na meron tayong monitoring of progress. 'Di ba? Meron tayong QO. Paano po natin na-monitor yung QO natin sa offices? Ano po ang ginagamit ninyong monitoring tool para sa quality objectives kung naa-attain po ba natin o hindi at the end of the year? PMT, yung graph po yun, performance monitoring tool. O, di ba lahat naman binigay na sa atin ni URS? Nandyan na lahat ang matrix, nandyan na po yung guide natin kung paano natin gagawin yung plano. So nasa atin na po ang execution at saka ang monitoring. Pag sa IPCR naman, in our case, kung ang IPCR natin ang at stake, ang gagamitin nating pang-monitor kung naa-attain natin ay performance monitoring tool pa rin po, di ba? Pero siya yung naka-Excel, di ba? Kung sa office, yung naka-graph, sa atin po individually yung naka-Excel. At least pare-pareho po tayo ng sinusundanan po. And then number 5, we have to revise and structure as needed. Tandaan po natin, hindi lahat ng plan ay konkreto. No po? Along the way may nangyari, mababago at mababago po 'yan. Hindi natin pwedeng sabihin na ito yung pinlano mo, ito ka na ang isang buong taon, 'di ba? Nangyayari po 'yan along the way, kinailangan nating mag-revise. Bakit? Hindi na yung trend eh. May lumabas na bago ngayon. O kaya nung ma-pandemic, 'di ba? O ano nangyari sa lahat ng plano natin for the year? Scrap. 'Di ba? Kasi lahat tayo nakatenga lang sa bahay. So ganun po. Pero hindi ko naman po sinasabi na yung revise and structure as needed, passes na natin para maya't maya baguhin yung plano natin. Hindi na po tayo effective planner kung maya't maya po yung plano natin ay papalitan natin. Meron lang pong concrete na evidence kung bakit nyo po kailangang magbago ng plano. Duhin nyo po na yung budget nyo hindi lumaki. Kung ano pa rin po yung budget threshold nyo, yun pa rin po ang inyong working budget. Walang magbabago. Pwedeng magbago yan kung nakatap nga po kayo sa labas. Diba? Kumbaga hihingi ka lang ng URS counterpart pero majority of the funds will be coming from external agencies. So yan po. Those are the things that we have to consider para po makabuo tayo ng ating strategic plan. And by the way, lipat na po tayo sa mas exciting na part. Ito pong ating URS strategic map. Iniisip ko kasi yung groupings kahapon kung gagawin ko kayo na by office.
Kaya lang si Gianna mag-isa. Si QA mag-isa ka na po ba, ma'am? Nandyan pa? Oo. Pero dahil ang focus natin kanina ay multitasking, mag-mix groupings na lang po tayo, di ba? Kasi ang magiging activity po ninyo, tayo pala. Yan. Gagawa po kayo ng sample PPA para sa assigned groups. At the same time, gagawa rin po kayo ng katambal nun na PRE. Hindi na po natin gagawin yung PPMP masyadong mahaba. So the idea behind this group dynamics, hindi po para maging planner kayo. Ano? Ang gusto ko lang po sana, ang aim nitong seminar natin, maintindihan po ninyo kung paano gumawa. Kasi sa totoong buhay, kayo naman yung inaasahan ni Direk, di ba po? Ni VP or ni Deans. Tayo po yung inaasahan nila na gumawa nito. So at least, alam po ninyo kung paano siya i-plot at naiintindihan nyo po kung saan kukuhanin yung mga budget natin. Tapos, lagi po dapat balanse yung PPA ninyo at saka yung PRE. Tsaka yung PPMP supposed to be. Kaya siya hindi nagbabalanse kasi walang PS. Yun lang yun. Kasi kung minsan, yung iba, pag nagpasa sila, halimbawa, ang example ko laging RDEP kasi doon ako galing, yun yung malaking unit. Halimbawa, si Research Office, magpapasa siya sa RDEP, sa VP RDEP. So doon yun i-consolidate. Nung tingnan ko yung pinasa ni Research, hindi nagbalanse. Kasi meron siyang mga nilalagay sa PRE, pero wala siyang PPA. 'Di ba? Dapat laging magkatambal 'yan. Kung ano yung plano nyong gawin sa unit ninyo, dapat ilagay nyo sa PRE para meron po kayong budget allocation. Ano po? Sige, bago natin puntahan 'yan, pwede po bang mag-groupings na tayo para mamaya as we go on discussing yung strategic roadmap, doon kasi kayo pipitas ng activities ninyo sa strategic area. So kung naka-by group na kayo, alam na po ninyo kung alin yung pipiliin ninyo. So again, multitasking tayo. So mixed office na lang po yung gawin natin. Tapos 3 groups lang para mabilis tayong matapos. So the same po, count tayo ng 1, 2, 3. 1. Si ma'am. Ay, eto po. 3. Si ma'am. 3. 1. 2. Okay. Sige po. Magsama-sama po muna. Ayan, isang line. Ito po lahat ng group 1. Yung kasunod po lahat ng group 2. Tapos sa likod lahat ng group 3. Kaya ko kayo pinagsama-sama na. Kasi para pag tiningnan natin yung strategic plan, alam nyo na kung alin yung pipitasin ninyo at ilalagay ninyo sa PPAs po ninyo at saka sa inyong PRE. Sa online naman po, pwede bang mag-request ako na hindi na mag-groupings? Alam ko meron ng marunong gumawa dyan. Ire-request lang po natin na mag-present. Pwede. Meron bang galing AF halimbawa? Ay, per unit. Ito na yun. Kasi itong mga to karamihan campus directors, di ba? 3. Tapos sila 3. Pwede. O ganito na lang po ang groupings. O dito nakapag-set na kami ng groups 1, 2, and 3. Sa online participants, by division na lang po. Isang galing sa academic affairs, isang galing sa admin and finance, and then isa rin pong manggagaling sa RDEP. Ano po? So dito, mag-identify na rin po kayo among yourselves kung sino yung magpe-present mamaya. Meron po akong 3 angels dyan na mag-a-assist po sa inyo mamaya para i-encode para hindi po tayo mahirapan sa presentation. Ano po?
tayo. May tanong po ba? Bago tayo mag-start? Wala pa naman. Okay. Punta tayo sa strategy. So ito po yung URS roadmap natin. Familiar na po ba? Nakita nyo na po ba kung saan nakasabit yan? Sa may accounting. Opo. Siguro hindi nyo pinapansin, no? Hoy, aminin. Si Sir Binasa, taga dito yan eh. Doon sa mga taga ibang campus, pag po ba naliligaw kayo dito, do you stop and take a look at it kung ano po ba yan? Hindi. Di ba? Kasi masyado siyang broad. Hindi natin masyadong ma-appreciate, di ba? Ang alam lang natin siguro diyan yung goals ng university. Halimbawa ito. Ito lang gustong ma-attain daw ng university. Tapos yung vision and mission dahil minimemorize natin at nire-recite natin sa flag ceremony kaya alam na po natin 'yan. Pero alam niyo po ba kung saan galing yung vision statement natin, 'di ba? Pakibasa nga po. URS vision. Yan, 'di ba? Parang at heart memorize na natin 'yan. Pero alam niyo po ba na bago po mabuo 'yan, itong strategic roadmap natin, meron hong pinanggalingan 'yan. Hindi po 'yan basta lang naisip ni President. Ay, ito nga ang gawin kong roadmap, ito nga ang gawin kong targets and objectives para sa aking mga sundalo. Hindi po ganun 'yon. Yung roadmap po na yan, kinuha nila yan base sa Sustainable Development Goals or yung SDG na ginawa ng United Nations. Marami po siyang areas doon. So hindi naman po natin kailangang pasukin lahat yon. Pero dapat yung sineset nating targets or vision mission statement natin, naka-anchor po doon. At the same time, yung ambisyon natin 2040 na nilaunch ni NEDA, so isa rin po yun. Doon tayo kumukuha ng goals and objectives po natin. So yung vision statement natin, parang aspirational po yung dating, di ba? Ibig sabihin, yan yung direksyon na gusto nating marating in the future. And then, yung mission statement naman natin, di ba? Ito naman po, ito yung drivers ng university. It is what drives the university. Ito yung core ng university, di ba? Mula po dyan, magmumula yung objectives. Tapos, ultimately, yun po yung magiging culture natin sa URS. In crafting the mission statement, meron tayong mga tanong na dapat nakapaloob dun sa ating mission statement. First question, what do we do? Diba? We nurture and produce upright and competent graduates. Whom do we serve? Yung stakeholders natin, diba? How do we serve them? Through relevant and sustainable higher professional and technical instruction, research and extension and production services. So, ganun po kung paano sulatin yung vision and mission statement. So, reality check, okay po ang vision and mission statement natin. And then comes our goals. Ang goal number 1 natin is by 2031, the University of Rizal System is a level 5 state university. Again, nag-check tayo kanina. Anong level natin? Level 3. 2 steps na lang, nandun na tayo by 2031. Di ba? Ilang taon na lang, 2031 na. Marami na po kaya tayong naipon na bala para maka-move on or ma-retain natin yung current status natin. Di ba? So, may inatenan po kami noon sa CHED and sa NEDA na forum. Doon po nagpa-sneak peek si CHED nung bagong instrument na gagamitin nila para i-evaluate tayo. So, I also had the opportunity in the past na maging part ng team na nag-prepare ng documents ng URS nung mag-subject tayo sa SUC leveling. And to tell you honestly po, ang laki ng pagkakaiba ng instrument noon versus ng instrument ngayon. Pero wala pang finality yon.
Pinakita lang nila kung ano yung laman ng bagong instrument. So, malaki na nga yung pagkakaiba, napakahirap pa po niyang ma-achieve. Kaya kailangan mag-double time tayong lahat kung paano po tayo makaka-contribute para sa attainment ng ating goals. And by the way, yung instrument na yon, meron siyang transition period at saka meron siyang mandatory period. Ibig sabihin, yung transition period, i-evaluate nila tayo on past documents, previous documents. Kung hindi ako nagkakamali, ang coverage nun ay 2019 hanggang 2022. Tapos yung mandatory period, i-evaluate nila tayo base sa mga accomplishments natin from 2023 hanggang 2025 po yata. Kung hindi ako nagkakamali, ano? So, ganun po yung mangyayari doon. Tapos, ang next nating next na goal na sinend sa atin is by 2031, the URS is an established sustainable university. So, paano ba maging sustainable ang university, di ba? So, when we talk of sustainability, hindi lang po yung budget ang pinag-uusapan natin, pero isa po siya sa napakalaking factor para po tayo maging sustainable university. So later on, ipapakita ko sa inyo kung paano natin maa-attain yan through paghihimay-himay ng mga objectives na kailangan po nating i-attain. So, a strategic plan pulls the inspiration from the vision and mission statements and outlines what actions you're going to take to move to the right direction. So, meron po tayong susundang core processes and support processes. So, ito po ay para ma-achieve natin yung vision to be the leading university in human resource development, knowledge and technology generation, and environmental stewardship. So, dahil naka-group na po kayo, yan. Ito na po yan. Balikan natin, di ba? Meron tayo ditong core processes at saka support processes. Bawat isa po dyan sa box na yan, may kanya-kanya po yung objectives. Di ba? So, dyan po kayo mamaya pipili. Wala tayo munang titingnan kung ikaw ay nasa research office, nasa director's office, or nasa quality assurance office. Assuming po nagagawa kayo ng plano, hindi siya kailangan ganun kakumpleto for the year. Ang gusto lang po nating makita dito, ma-emphasize, ay natutunan po natin kung paano gumawa ng plano at mag-budget. Hindi po? So, bawat isa dyan, meron po yung kanya-kanyang objectives. So, pipili po kayo doon kung ano yung objectives na kukunin nyo at ilalagay po ninyo sa inyong PPAs. Okay? Yan. Para po sa objective number 1, sa instruction. So ano po ba ang objectives natin sa instruction? Una is to intensify and align the rationalize curricular offerings through the conduct of curriculum mapping o kaya operational efficiency assessment para po makakomply tayo kay JED at saka sa iba pang accrediting agencies. Nandyan si CHED, nandyan si AACUP, alam ko in ASEAN context marami pa pong iba. So isa yan sa objective natin. Number 2, increase the percentage of graduate school faculty with PhDs. Diba? Lahat po ng nagtuturo natin sa graduate school, dapat ay merong doctorate degrees. Number 3 is to create the University Innovative Instructional Materials Design and Development Committee. Ano po ang gagawin ng committee? Siyempre, tutulungan po tayo para mag-create ng mga IM. At yung IM po na ginagawa nila, hindi po yan para i-shelf. Ito pong mga IMs ay para ituro, gamitin pong module sa klase nila. And then number 4, we have to increase percentage of passers of first-time licensure exam takers. So as I've mentioned kanina, compared to university, meron din naman pong iba na we are falling short of the expectations sa national passing rate. So siguro mas maganda kung mag-focus po doon. And then,
to increase the incentives, recognition, and reward systems provided by the university sa ating mga faculty members and staff who have made significant contributions in the creation, dissemination, and adoption of knowledge. So pagdating naman po sa objectives ng Area 2 or yung research, first po is to revisit and revise the research agenda. Kung hindi ako nagkakamali, nagawa na po nila yan. Siyempre, dapat yung agenda, yung manuals nila will correspond to regional, national, and international research agenda as well. So, nandyan pa rin po yung ambisyon natin 2040 at saka yung SDG ng United Nations. Doon din po sila mag-a-anchor ng kanilang agenda. Next is to search vigorously for research funding. Katulad nga po na sinabi ko kanina, kung hindi tayo kayang ma-providean ng ating funds, pwede po tayong mag-source out. And then, number 3, assess and improve existing research centers as well as pwede rin pong mag-develop or mag-establish ng bagong research centers for priority emerging disciplines. Fourth, itong fourth at saka itong fourth actually increase the number of published research papers. Target din po natin yan sa national government. Isa po yan sa ina-attain po talaga natin. And yung pagpapublish po ng researches nila, hindi po basta-bastang journals lang. Dapat po siya ay ISI or Scopus Index journals. Dati meron pang mga meron pang mga local na CHED recognized journals. Pero ngayon wala na pong nilalabas si CHED na bagong list ng mga journals niya kung saan pwedeng mag-publish. So ang strategy ginagawa ng ibang schools, yung journal mismo nila sa school nila ang pinapasubject nila sa ISI tsaka Scopus. Yun. Sana yun yung magawa natin. Nakatatawa ka, Gianna. Okay, number 5, assess and revise the existing incentive, reward, and recognition system sa research. Kasi po, kapag nakapag-publish or nakapag-present, meron po silang incentives na re-receive. So, nakasite naman po yan sa research manual. However, yung pagre-revise po nun, ang tinitingnan din naman natin sa admin side, kaya ba nating ibigay yung demands? Baka mamaya ang gusto ng lahat, 50,000 dapat ang incentives. Sarap pakinggan, di ba? Mag-present ka lang may 50,000. Ang tanong, may 50,000 bang extra si URS para gawing incentive? So, ang hirap ng trabaho din ng top management kasi ang timbangin yon kung paano mo ma-encourage yung faculty and staff mo na mag-research, mag-present, at saka mag-publish. At the same time, looking into the available funds of the university. Pagdating naman po sa extension, halos pareho din. Revisit yung ating extension agenda or yan yung tinatawag na trust and priorities. So dapat naka-anchor ulit siya sa SDG at saka sa ambisyon natin. And then they should also search for extension funding katulad lang sa research. And then they have to review the number and nature of existing linkages. Dapat yung linkages, ano yung magbe-benefit ang university sa linkage at the same time, what do you have to offer? Kasi di ba, remember, pag extension, dapat merong mai-improve na quality of life ng mga beneficiaries. At the same time, meron ding magigain ang URS. And then number 4, design and development extension programs, projects, and activities that deal with the most vulnerable sectors. Again, yan po ang objective ng pagko-conduct ng extension projects. And then increase high success rate of technology transferred. Pagka may tinransfer na technology, minomonitor din po nila kung yung recipient ng technology ay napakinabangan po ba niya. So alam ko humihingi tayo dyan ng financial statements para makita na talagang nag-prosper yung business nung pinag-transferan natin ng technology. And then we have also objectives for production. So first, yung production agenda, kailangan din nilang i-revise.
and i-revisit, syempre dapat it should be attuned with the business and industry market demands in the regional, national, and international levels. And then they have to strengthen the financial and business performance of all production projects and yung income-generating projects of the university. Ito rin kasi yung sasagot sa ating pagiging sustainability para hindi iisa dadalawa yung source of funds natin. And then, syempre, pag meron silang ibebenta, they have to establish marketing outlets and formulate strategies para masuportahan yung sustainability ng projects. Fourth is to increase the number of URS intellectual property assets kasi trend ngayon sa evaluation ng professors, hindi na lang po basta mag-research at mag-extension. Dapat meron silang intellectual property. And then fifth is to increase the number of technology and transfer protocols developed and approved. At saka, nako-commercialize din po siya dapat. Eto na, yung support processes. Kanina yun yung maraming box sa baba. Palagay ko dito tayo mas maraming papasukin, no? Para sa strategic area ng student development, include the sense of social responsibility among students, and it should coincide with the review and expansion of the coverage ng SWA program or yung Social Welfare Assistance Program. And then, next is to cultivate lasting alumni relationship. Diba, hanggang ngayon, meron pa rin naman talaga tayong contact sa mga alumni natin. So, isa yan sa targets nila. Develop an institutional student exchange program para ma-upgrade din yung mga students natin para maging ma-achieve natin yung internationalization. So nagkakaroon ng exchange program. Dati alam ko pati faculty, nagkakaroon tayo ng exchange program eh. And then for strategic area on organization development, we have to update and revise the organizational structures. Second is to formulate enhancement plan para sa campus administration and to intensify faculty development programs. Kasama na rin dyan yung, yan yung tinatawag nating EDP or yung Executive Development Program. So we have to intensify that. Ang isang pwedeng ang gawin dyan, yung mga in-house training para hindi masyadong magastos. Pero again, so strategy po nung group na assign kung paano niya gustong mag-implement ng faculty and staff development program. Pwede nyo pong ilagay yan later on sa inyong gagawing proposal. And then, for quality assurance, so they have the objective to review, revisit, and revise all existing manuals, university manuals. And of course, to comply with ISO standards. And number 3, to conduct orientation on the identified institutional and international accreditation. So again, dyan papasok yung AACUP, ano pa yung isa? PASUC accreditation, COPC. And then, para sa area, strategic area of information and communication technology, one of their objectives is to procure additional state-of-the-art hardware and licensed software and enhancement of the university IT infrastructure. Second, syempre kung meron kang state-of-the-art hardware at saka licensed software, kailangan mong i-capacitate yung MIS staff, both in the campus level and the university level. And to develop, syempre pag nakapacitate na sila, they could now develop and utilize natin yung URS Learning Management System. Along the area of physical plant and facilities, so mag-establish tayo ng state-of-the-art learning laboratories and smart classrooms. Meron na po tayong existing ngayon. Pag pumunta kayo dito sa may MIS, tapos meron din po doon sa may gate, yung nasa likod. Hindi pa lang po natin nagagamit ngayon, pero meron na pong facilities, meron na pong mga gamit para doon. Meron din po ang ibang campus, Antipolo, Morong,
Nagagamit na po ba sa ibang campus? Okay, it's good to know na nagagamit na po kasi sayang naman yung mga computers na binigay po sa atin ng CHED. And then, to review and develop master plan consistent with the LUDIP of the university. To integrate environmental preservation and conservation principles in the planning and development agenda. Along the area of administration and finance, so one of their objectives is to streamline and improve administrative and finance processes, including, kasama po dyan, yung timely promotion, performance appraisals and review, tapos yung other key processes natin sa accounting. So kasama po yan sa ini-improve at saka ini-streamline. Kasama din po dyan yung 100% compliance natin to good governance conditions and 100% budget utilization rate para po sa mga binigay sa ating budget ng national government. In terms of branding and marketing, ito pasok na pasok po sa information unit. Create the URS brand manual and official corporate identity of the university. They also have to establish the university strategic communication unit and to participate and win in international and national competitions. Ginagawa rin po natin to sa campuses, di ba? Sumasali po yung ating mga estudyante. On the area of linkages, one objective is to strengthen our national and international partnerships, including alumni, hindi mawawala, LGUs of course, and eminent personalities and institutions in the public and private sector. Number 2 is to host national and international events and competitions and strengthen valuable university networks. So si RDEP, pangatlong taon na po niya ngayon para mag-host ng conference. Yung una ay international, the following year national, ngayon po international level ulit. On risk management, papasok dyan yung creation or establishment of an institutional disaster resilience program and business continuity plan. Second is to acquire emergency or survival kits, lalo na po dun sa mga flood-prone areas ng campuses natin, and to conduct seminars or trainings related to disaster risk reduction management or the DRRM. Okay, nakapili po ba tayo ng kukunin nating programa among the objectives na sinet po per process? I hope nakapili po kayo, pero mamaya yung facilitators, tutulungan po nila kayo para balikan po itong mga processes na to or itong mga, how do you call this, objectives na pwede po nating gamitin. And then the next part, ito na. Gagawa po tayo ng PPA or yung programs, projects, and activities. Among the objectives po natin kanina, among the objectives na bibigay po sa atin kanina, so ipapasok na po natin siya dito sa PPA template. Lahat po ba may experience na kung paano gumawa po nito? Okay, sige. At least very honest yung iba na sabi nila, hindi pa. Siguro mga bagong hire kayo, ma'am. Ano po? Okay, sige. Okay lang yan, ma'am. May ka-group ka. Char. Yung iba yung ka-group, alam ko, ano na, pati ka na sa ganyan, di ba? True, sabi ni ma'am. Dapat to isinama natin dyan sa groupings eh. No? Okay. Ito yung, yung template ko 2023. Pero yung gagawin ninyo is program for 2025. Again, as I have said kanina, hindi kailangan ganun ka-detalye. No? Makita lang natin na kaya na ninyong gumawa ng PPAs. Matutulungan nyo na si boss. Matutulungan nyo na si Direk. Diba? Okay. Yung mga columns natin, familiar naman tayo dyan, di ba? Name of project or
project, program, or activities. Okay, first activity ni Sample. Magse-celebrate ng Foundation Day sa kanilang campus pagdating ng April. So ang in charge dyan, responsible office is the Office of the Campus Director, and it will be participated by faculty, staff, and students. So yung source of fund niya, of course, galing sa PRE, or ito yung binibigay sa inyo ni Ma'am Mian na budget threshold. And then, sa line item budget, wag po kayong mahihiyang maghimay. Hindi po kailangang training expense lang yung nakalagay. Kasi yung sa amin po, nung gumagawa ako niyan, ang haba niyan, papunta doon. Yan. Kasi nandyan lahat. Halimbawa na lang magko-conduct ka ng training. Ano ba yung expenses ng training? Ang hirap pong tandaan later on. Ano nga ba itong 110 na to? Paano ko nga ba to hinati? Diba? So dito, sa mga succeeding columns dyan, pwede nyo yan gawing kodigo. Lagay nyo na dyan. Kung magpapatraining kayo, halimbawa, bayad nyo honorarium, bayad nyo sa food, kung may venue, kung lalabas ba kayo, may accommodation pa po ba kayong kailangan, and then yung meals. Bawal po ang tokens, ha? Pagka nasa gobyerno, bawal na bawal po yung tokens. So, although si Direk laging may token, pero ang totoo niyan, galing po sa mga bulsa nila yon. Pero pag gagawa po tayo ng ganito, bawal po tayong maglagay ng tokens. Okay. Tapos, next activity ni campus, magpapa-accredit siya. Meron na pala ngayong taon na to, naka-due for accreditation, level 4, yung dalawang programs niya. So, ang fee, bayad sa AACUP is 30,000 bawat program. So, kung dalawa yan, 60,000. Ano pa yung pwedeng expenses during accreditation? Siyempre, representation. Alam nga naman, hindi natin pakainin yung accreditors. Maliban na lang kung yan ay online. And then, office supplies expense. Alam nyo naman, pag nagpapa-acre, hindi uso ang paperless, paperful. Sobrang daming papel. Ayun. So, papasok dyan yung ability natin mag-multitasking. Baka inuutusan lang tayong mag-xerox, mali-mali pa, nasasayang pa yung papel, no? So dyan natin gamitin yung galing natin sa multitasking. And then, sira na pala yung CR dun sa may College of Education. So itatap ko lang si Campus GSO kasi wala akong pambayad ng labor. So ang kailangan ko lang ay other supplies or yung construction supplies. Diba? So magkano yung amount na kailangan doon? Hindi nyo po kayang i-assume kung magkano yon. Kakailangan ninyo ang serbisyo ni GSO o kaya dito sa university, sa mga engineers natin, pwede po tayong magpatulong ng assessment. Yan. So, next, in-service training of faculty and non-teaching personnel. So, pwedeng gawin lang natin yan sa loob ng university or sa loob ng campus. Hindi na po sila lalabas. So, ang in-charge, si campus director, si HR, si deans, at saka yung campus unit heads. So ang participants natin is faculty and staff. Again, galing na naman siya sa pondo ninyo from Unifas. Training expense, ayan, 110,000. Nilagay nyo 110, wala kayong kodigo, wala ring naka-insert comment. Tatanungin ka ni CD, paano ka nag-arrive sa 110? Uy, dahil di ka nagsulat, di mo na maalala. Diba? So kung nasa Excel, pwede nyo naman po yung mag-insert comment o kaya dun sa mga sunod na columns, maglagay po kayo ng notation. No po, kasi hindi talaga natin kayang tandaan lahat. Lalo na kung babalikan nyo yan after 2 months, baka hindi nyo na po maalala kung paano ninyo na-compute yon. No? Yung aming ganyan, ang haba pa ganun. Kahit sinong tumingin, alam kung ano yung pinagkagastusan. And then, plano nyo rin magkaroon ng God Seminar. Pag God Seminar naman, ito na-charge naman natin sa GAA kasi ayon sa batas, meron talagang allotment na gagamitin si God from the GAA receive. Ma'am RB, tanda mo ba kung ilang percent? Halimbawa, naka-receive tayo ng 1 million from DBM, a certain percentage of that is to be used for God Seminar. Pero syempre, pag nagawa kayo niyan, you have to coordinate with
the head ng University God, si Dr. Winnie. Ano po? Malinaw po ba tayo sa PPA template? Pwede po magtanong. May tanong po ba? Wow, mukhang lahat dito expert na. Sige, moving on. Yung PRE template, tandaan nyo po, magkatambal lagi yan. Kung ano yung ilalagay ninyong programs and projects ninyo, dapat narito po din po sa inyong PRE template. Ang pagkakaiba lang, ito may PS. Di ba? Doon sa PPA, hindi na natin nilalagay yon. So, sino lang po ang ilalagay natin sa PS? Hindi po nilalagay dyan ang sweldo ng regular employees sa campus natin. So, yan po could either be your part-time instructors or yung hinire ninyong part-time sa loob, hinire ninyong job order or contractual sa campus na mga staff. Pwedeng naka-assign sa GSO, pwedeng secretary ni CD, o kaya secretary po ni Dean. Automatic po itong template ni Ma'am Mian. Lagyan mo lang po dito, contractual ba ang kailangan mo o JO? Lagyan mo lang po ng bilang yan. Automatic. Lahat ng benefits na entitled sila, lalabas na po yan dyan. Naka-multiply na rin po. Kung 10 ang inyong contractual, magmumultiply yan by itself. Ano po? Naka-formula na yan. Yan, hindi nyo na kailangang isipin magkano ba ang clothing nila, ang pera, sino ba ang entitled at hindi entitled. Tapos, maglalagay din po kayo dyan. Hindi po lahat ng entries na makikita ninyo sa PRE template ay papasukan nyo po. Baka hindi kumasya ang pera ninyo pag lahat po yan ay nilagyan ninyo ng entries. Piliin nyo lang po yung kailangan ninyo. So, example niyan, wag nyo na tong mga to, yung mga year-end, mid-year, matik na po yan napapasok. Halimbawa ay research and extension. O halimbawa, magkakandak kayo ng seminar, kailangan niyo ng pambayad ng honorarium. So, dito po kayo. Diyan lang po kayo papasok. Ano po? Okay, may tanong po ba sa PS part? Para lipat po tayo sa MOOE? Wala po. Ito kaya yung pinakamadaling part. Kasi lagyan mo lang ng bilang yan, magpo-compute na yan. So, yan yung pinakamagaling madaling part na fill-upan. Ito na yung medyo tricky, yung part ng MOOE. Kung babalikan nyo, lahat nung nakalagay sa PPAs ninyo, dito nyo na po siya ipapasok. No po? Kanina, wala tayong nakalagay na travel. Si boss pupuntang London. Anong gagawin ni boss sa London? Hindi ko lang sure, pero meron siyang proposal. Baka meron siyang nilulutong linkaging sa London. Ano po? Sa pagpe-prepare po niyan, yung allowances, di ba merong per dime? Pagpupunta sila sa ibang bansa. Merong website na nagsasabi, CHED ba? Hindi ko matandaan. Pero binivisit namin yon. Titingnan mo doon kung saang bansa siya pupunta, kung magkano lang yung allowable na per dime. Hindi po. So, isa yon. Training expense, kanina may training ka. So, kung ang expense mo halimbawa ay training kit, pwede nyo naman po yun ipasok sa office supplies. Dali nga. Oh, pwede rin ditong other supplies. Nasaan ang office supplies? Ito, yan. Kung kit yung gagawin ninyo, pwede nyong ipasok dyan. Pag food expense, nasa loob po ng representation. Kung yung kanina, sira yung CR niya, pili lang po kayo dito. Repair and maintenance. Ano po? Kung masira din yung computer, repair and maintenance, dyan din po papasok. Transportation, bahala na si Kuya Rams dyan. Kasi si Kuya Rams naman ang may hawak ng mga sasakyan natin. Tapos, palagay ko wala naman tayong scholarship grant, no? Dahil lahat naman ng estudyante natin ay scholar ng bayan. So, office supplies, medicines, kung kailangan sa clinic ninyo, medical and dental lab supplies, fuel, oil, and lubricants, ang gumagamit nito usually, si Tanay kasi meron siyang production at saka pwede nyo rin pong gamitin kung nagpapag-grass cutter kayo pero palagay ko si Kainta at si Antipolo hindi naman po nag-grass cutter at saka si Binangonan. So wala po dapat lumabas na ganitong expense sa inyo. Ano po? Agricultural and marine supplies expense. So again, si Cardona at saka si Tanay po ang madalas na meron yan.
textbooks, kung maglalagay po kayo sa inyong library, and then yung other supplies and materials na hindi nyo ma-qualify doon, lagay po ninyo dito. Huwag po nating kalimutang mag-allocate para sa ating tubig at kuryente, landline, mobile. Mobile, ang alam kong may issuance lang naman ay hanggang campus director. Internet subscriptions po natin. Rewards and expenses, awards and rewards. Dito pumapasok yung si RDEP Congress, nagbibigay po sila ng prizes. So kung meron din po kayong student congress sa campus ninyo, pwede po kayong maglagay dito sa prizes. Tapos other professional services, kung minsan naglalabas kayo yung nagpapalaboratory, ganyan, pwede nyo rin pong ipasok dito sa other professional. Security, yung security services kasi, kung hindi ako nagkakamali, hindi pa natin ginagamit yung sinusource out natin lahat. Ngayon, naka-JO pa yata sa atin. Pero dito na po ang direction natin na dapat yung security services ay hindi na po sa atin papasok, kundi magsusource out po ang university. Then we have other general services. Ito nga po, yung mga repairs and maintenance na gagawin ninyo. Taxes, duties and licenses. Wala tayo niyan. Insurance, alam ko naglalagay ng insurance sa buildings, lalo kung bago yung building sa inyo. Siyempre naman, binigyan na kayo ni Gov ng building. Aba, alangan namang Gov. Yung pang-annual insurance po ng building. Nakakaya, di ba? Sasagutin na po natin yan sa campuses natin. Labor and wages, siguro wala naman, lalo na kung ang gagawa ng repairs and maintenance natin is from GS or from the university. Tapos, printing and publication. Marami pa rin yata tayo nito. And then representation, dito po pumapasok yung food expense natin. Rent or lease ng buildings. Membership dues. Alam ko, nagme-member po tayo sa mga various agencies. So, isama nyo po yan. Katulad ng StarDeck, ST-Shirt. So, meron po tayong mga membership fees. Sama po natin yan. Subscription expense kung meron man. Pero alam ko yung subscription natin na university-wide ay pumapasok yata sa budget ng university at hindi na po sa campuses. May tanong po ba sa MOOE? Dali lang, di ba? Kasi nga, expert na kayo dyan. Ginagawa nyo na talaga yan sa totoong buhay. Dito na tayo sa capital outlay. Ito po yung laging walang budget, char. Totoo naman, lagi tayong walang budget sa part na to. Pero kung meron kayong may spare, mula sa inyong pondo from Unifas, why not? Sama nyo po dito, isama nyo sa PPA para hindi po babarilin the following year. Kasi makikita ni budget na meron naman pala kayong budget para bumili ng building. Hindi. Yung building usually pinapapondohan po natin yan sa DBM o kaya yun na nga, tinatap natin yung mga politicians. O baka kailangan nyo ng copier, kailangan nyo ng bagong computer, bagong laptop. Kung meron pong pondo yung opisina ninyo, by all means, ilagay po ninyo dito. As long as kasya, yung budget na binigay po sa atin, ilagay nyo lang po dyan, ilagay ninyo sa PPAs para po next year ay mabibili siya. Siyempre, huwag nyo rin kakalimutang ilagay sa PPMP. Okay? Kung kailangan nyo rin ng furnitures and fixtures, if I'm not mistaken, ISO certification, saan si Ma'am Eden? Ma'am, yung ISO certification nakakarga sa office nyo, di ba? O yan, wag na kayong maglalagay dyan kasi sagot na po nila yan. Sayang pa yung allocation na ilalagay nyo dyan. Pagdating ma'am sa program accreditation, ano po ang naka-charge sa quality assurance? AACUP or COPC? AACUP, naka-charge po sa kanila pero kailangan nating i-verify later on pag gagawa na tayo ng totohanan. Kung aakop sa kanila, so ibig sabihin COPC yung nakakarga sa campuses. Okay. May tanong po ba tayo sa paggagawa ng capital outlay? Uy, wala. Uuwi silang maaga. So kung wala na po tayong tanong, let me end my presentation. So sabi po ni Benjamin Franklin, by failing to prepare, you are preparing to fail. Tama po ba? Di ba? Ang ganda.
By failing to prepare, you are preparing to fail. Kaya dapat pumapasok po tayo laging handa. Yun lang po. Maraming salamat for listening.